Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcome niya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, ang ating pag-aaral ay pinamagatan ko pong Kill the Cows and Burn the Plows. Ito po yung pagkakatawag sa propetang si Eliseo. At ito po yung mababasa natin sa 1 Kings chapter 19 verses 19 to 21. Bago po natin basahin ang talata, nais ko po munang tanungin ang bawat isa sa inyo kung kayo po ay nakapanood nung atin pong broadcast noong pong nakaraang Wednesday. Noong pong nakaraang Wednesday, tinalakay natin yung karanasan ni Elijah. Ang pamagat po noon ay Elijah Syndrome. Yung pong spirit of burnout. Yung si Elijah ay nanalo matapos ang pakikipagdigmaan, pakikipaglaban sa mga propeta ni Baal. At ito po ay napagtagumpayan niya, natalo po niya yung mga propeta ni Baal. Pagkatapos po noon, nabalitaan ito ng reynang si Jezebel at siya po ay pinagbantaang papatayin. At ang sabi ng reyna, bukas sa ganitong oras, ikaw ay mamamatay katulad noong mga propeta ni Baal. So dahil po doon siya ay natakot, nagtatakbo po si Elijah para sa kanyang buhay. At siya po ay naupo sa isang puno ng ensina. At doon po ay kinatagpo siya ng Diyos. Ano po? Matapos po siyang pagministeryohan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakain, pagpapatulog sa kanya, ay nirenew ng Diyos yung kanyang pangako kay Elijah, at si Elijah naman ay muling idinedicate yung kanyang buhay sa Diyos. Nakipag-usap ang Diyos sa kanya, tinugon ng Diyos ang mga katanungan ni Elijah at yung kanyang mga pinaniniwalaan. Kasi ang akala ni Elijah, siya na lang yung kaysa isang propetang natitira, pero sinabi ng Diyos, hindi Elijah, meron pa. At dahil po doon, ay muling nagtalaga ng kanyang buhay sa ministeryo ng pagiging propeta itong si Elijah. At titingnan po natin kung ano nangyari. No po? Puntahan muna natin yung muling pagkakasugo sa kanya ng Diyos para sa gawain ng pagmiministeryo. Pinutol po natin yon sa 1 King chapter 19 verse 18. Babasahin po natin yung ilang talata mula verses 15 hanggang 18. Ganito po ang sabi. The Lord said to him, "Go back the way you came and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael king over Aram, also anoint Jehu son of Nimshi king over Israel, and anoint Elisha son of Shaphat from Abel Meholah to succeed you as prophet. Jehu will put to death any who escape the sword of Hazael, and Elisha will put to death any who escape the sword of Jehu. Yet I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal, and whose mouths have not kissed him." Yan po yung utos ng Diyos kay Elijah matapos po na ma-revitalize yung pong isipan, yung pangangatawan at ang espiritu nitong si Elijah. Inutusan siya ng Diyos, Elijah, marami ka pang gagawin. Ito pa yung mga i-anoint mong mga hari. Ito pa yung mga gagawin mo. At sa iyong paggawa ng mga ito, alam ko hindi ito madali. Ang mga gawain ito'y hindi madali para sa isang taong kagagaling lang sa kanyang depresyon. Pero ito ang totoo mga kapatid. Kapag naka-experience ka raw ng mga matitinding kalungkutan sa buhay, anuman ito, ang susunod pong dapat mong gawin ay maging focus ka at determined doon sa mga nais ipagawa sa iyo ng Diyos. Ito yung patuloy na magpapagaling sa iyo sa kalungkutang naranasan mo. We need not to dwell on the circumstances, but we need to move on. Ika nga. Pero yung moving on, hindi madali pag walang purpose. Yung moving on ay hindi madali kapag hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kaya dito, idinitalye ng Diyos kay Elijah kung ano yung mga susunod niyang hakbang. Pero ganun pa man, bagamat na idetalye ito ng Diyos,
alam nating hindi ito madali. Para sa isang lalaki ng Diyos, kahit nga po gaano man isipin, yung naka-experience ka ng lowest point of your life to the point na gusto mo nang magpakamatay, parang yung pag-recover at yung pagbangon dito, hindi talaga madali eh. Pero alam niyo po ang sagot at ang gagamutan dyan, ay yung talagang pagkatapos mo makarecover, pagkatapos na luminaw ang isipan mo, ay tumungo ka sa direksyon na ipinapagawa sa iyo ng Diyos. That will enable you to fully receive your healing. At ito po mga kapatid, ang sumunod na nangyari. Pagkatapos po nasabihin sa kanya ng Diyos kung ano ang susunod niyang gagawin, ay binigyan ng Diyos si Elijah ng makakatuwang para sa gawain ito. At dito po ngayon papasok yung ating pag-aaral. Ito po yung sumunod na pangyayari. Inintroduce sa atin ang isang lalaki ng Diyos na makakatuwang ni Elijah para sa gawain ito. So ito po ngayon yung paksa nating mga talata. Ito po ay matatagpuan sa 1 King chapter 19, 19 to 21. Ito po yung pagkatawag kay Elisha or Eliseo sa Tagalog. So ano po sabi ng mga talata? So Elijah went from there and found Elisha son of Shaphat. He was plowing with 12 yoke of oxen, and he himself was driving the 12 pair. Elijah went up to him and threw his cloak around him. Elisha then left his oxen and ran after Elijah. Let me kiss my father and mother goodbyes, he said, and then I will come with you. Go back, Elijah replied. What have I done to you? So Elisha left him and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them. He burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people, and they ate. Then he set out to follow Elijah and became his servant. So, yan po yung pagkakatawag kay Eliseo. Diyan nagsimula yung ministeryo ni Eliseo bilang propeta, bilang katuwang ni Elijah, and later on, naging kahalili ni Elijah sa ministeryo ng pagiging propeta. God now is about to give, or rather, sa binasa natin, God gave Elijah a protege, an apprentice, a young man who can be a mentee to him, a young man whom Elijah mentored. At alam po natin mga kapatid, gaya ng binanggit ko kanina, si Elijah ay nasa proseso ng patuloy na pagsunod sa Panginoon at nasa patuloy na paggaling sa kanyang pinagdaanang depresyon, binigyan siya ng Diyos ng katuwang. God knew that Elijah needed a friend, somebody who could be a partner in the ministry, someone he could walk with, and someone whom he could share his burdens. At ito po ang ibinigay sa kanya ng Diyos. He needed someone who could continue the work even after he was gone. Mahalaga po na makita ito ng lahat ng mga tagapanguna, yung mga gumagawa ng gawain ng Panginoon. Ang isa po talaga sa nagiging cause ng depresyon ay yung paniniwala na ikaw na lang ang gumagawa ng ministeryo. Yung pakiramdam mo ay nagsosolo ka sa ministry at wala kang katuwang. So nakakapagod po talaga yon. Kaya sa ganitong pagkakataon, noong ipinaunawa ng Diyos kay Elijah na hindi ka nag-iisa, meron pa akong 7,000 men na hindi lumuhod kay Baal o ni humalik man sa kanya, pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng katuwang, at ito nga po ay si Eliseo. So Elisha entered the picture, at sabi po nang ipinakilala siya sa atin ng talata, si Elisha ay nagtatrabaho. He was plowing a field. Nag-aararo. At sa kanyang pag-aararo, yung balabal ni Eliseo ay binigay sa kanya. Isinabit sa kanya ni Elijah yung kanyang balabal. At dahil doon, ang ginawa ni Eliseo, iniwanan na niya yung kanyang
mga pag-aararo at sumunod kay Elijah. Pero as he goes along, sabi sa talata, nagpaalam siya kay Elijah. At sinabi niyang uuwi muna siya at magpapaalam sa kanyang mga magulang. So magandang makita natin, may mga lessons po tayo na mapagtutuunan ng pansin sa pagkakatawag na ito ng Diyos kay Eliseo. First, there was Elijah. Now there is Elisha. Pero behind the two, behind Elijah and Elisha, meron pong Diyos na nakatayo na siyang nag-o-orchestrate ng lahat ng mga pangyayaring ito. Tandaan natin, ang pagkakatawag sa ministeryo ay hindi aksidente. Ang pagkakatawag sa ministeryo ay tawag talaga ng Diyos. Una, hindi ito natatanggihan. Mahirap itong tanggihan. At pangatlo, ito po ay hindi madali. Ang ministeryo ay punong-puno ng pagsasakripisyo at sana po ang pagkakatawag na ito kay Eliseo sa mga pastor, mga kaibigang manggagawa, mga lingkod ng Diyos ay magtulak sa ating makita ang kahalagahan ng pagkakatawag na ito ng ating Panginoon. And let us see what lesson we can glean from the calling of Elisha. Una, God's call forces us to make difficult choices. Laging ganun. Especially yung mga pastor, mga manggagawa, mga misyonero, o sino man na talagang nasa paglilingkod sa panahon ngayon. Tandaan po natin na talaga yung tawag ng Panginoon ay dadalahin tayo sa isang mahirap na pagdedesisyon. Ang sabi po ng verse 9, na chapter 19, verse 19. So Elijah went from there and found Elisha, son of Shaphat. He was plowing with 12 yoke of oxen, and he himself was driving the 12 pair. Elijah went up to him and threw his cloak around him. Yung highlighted dyan na kulay red, na Elijah went up to him and threw his cloak around him, yan po yung mahalagang makita natin. It is not without significance. Makikita rin po natin yung pagpapatong na yan ng balabal ni Elijah kay Eliseo. For us, maybe it is just a simple act na hindi na natin bibigyan ng ibang kahulugan or palalampasin na natin kapag ating itong binasa. But Elisha knew exactly what Elijah meant. Nung ipinatong po ni Elijah yung kanyang balabal kay Eliseo, alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Sa Matthew chapter 3 verse 4, alam natin na yung balabal ng isang propeta ay distinct. Meron po silang distinct na kasuotan. Sa Matthew 3:4, binanggit po yung kasuotan ni John the Baptist. Si John the Baptist ay may suot na balahibo ng camel. Yun yung kanyang kasuotan. So distinct yun. At placing a cloak, placing a prophetic cloak on Elisha was like a king giving his scepter to his son. Para itong paglalarawan ng isang hari na yung kanyang scepter ipapasa na niya sa kanyang anak. Para yung kanyang anak na ang siyang sumunod na hari. Meron po itong divine significance. It was a sign of divine calling. Pag pinatungan ka o pinasahan ka ng balabal, ibig sabihin nun, pinapasahan ka ng ministeryo. Pinapasahan ka ng gawain. Yun po ang ibig sabihin yan in the Old Testament sa mga prophetic gesture. Kaya sa panahon natin, wala na pong propeta, wala na pong gumagawa niyan. So ang gumagawa na lang po niya sa panahon natin ngayon, yung mga kulto. Yung mga pastor, hindi po natin pinapatungan na ng balabal o ganon kasi pang-propeta yan. That is a gesture of God's calling for a prophet. No po? Kaya itong si Benny Hinn, ganyan ang pinagagagawa. Di ba? Nakita niyo po ba si Benny Hinn? Napanood niyo yung video. Panoorin niyo po ito isang video ni Benny Hinn. You cannot understand this. I don't either. I don't either. But when the Lord talks to me, I obey Him. It's just that simple. There's nothing more to it.
good job by hunting mountain. Ayan. Tama na ho yan. So, yun po, kaya ganyan si Benny Hinn, inawagayway yung kanyang balabal. Si Renato Carrillo, yung si Apostol Renato Carrillo din, ibinabasibas din yung kanyang balabal. Uso po yan. Hindi po yan aksidente lang, sinasadya nila yan. Kasi po, ang paniniwala nga niyang mga false prophet na yan sa panahon natin ngayon, ng mga false preachers, yung balabal nila ay nagdadala ng anointing at ipinapasa nila yan. Ang kanilang basihan yung ginawa nga po ni Elijah kay Eliseo. Now, huwag natin bigyan na masyadong diin yung mga pinagagagawa ng mga bulaang pastor sa panahon ngayon. Ang tingnan po natin, saan ba natagpuan ni Elijah itong si Eliseo? So, siya ang ating pagtuunan ng pansin. Saan natagpuan ni Elijah si Eliseo? Sabi po, he was in the field with 12 yoke of oxen. Palatandaan po ito ng yaman, yung pagkakaroon ng baka, ng mga mag-aararong hayop, a sign of wealth yan during that time. So, Elisha himself is driving yung 12 pares. It wasn't as if he was looking for a new job. Si Eliseo hindi katulad ng ibang patambay-tambay, patulog-tulog, walang magawa, at nung dumaan si Elijah, tinawag kaya sumunod. Hindi ganon. Marami po kasing mga kapatid, tumutugon sa ministeryo dahil wala na lang magawa. Hindi na makapag-aral, wala nang opportunity to go to school, kaya papasok ng seminaryo. Marami pong ganon. Ako, nung nasa kabilang channel po kami, nung nasa dating dati po kaming nasa kabilang sekta. Alam niyo po mga kapatid, napakalaki ng investment noong simbahan para sa pagpapaaral. At napakaraming investment na ginamit at hiningi sa mga miyembro para makapagtayo ng paaralan. So yung mga nag-aaral, naku po, yung mga nag-aaral po naman, hindi ko po minamaliit. Yung mga nag-aaral po, yung mga wala ng opportunity mag-aral. Ibig po sabihin, sila yung mga nakatapos ng high school, yung ibang nga ho, hindi pa tapos ng high school, wala nang kakayahang ipagpatuloy yung pag-aaral, inengganyo na lang na pumasok sa seminaryo kasi wala na pong kakayahang mag-aral. At sila po yung mga napagkuha. Sila po yung mga pumasok sa seminary. Hindi po sila yung mga nasa professional work, hindi po sila yung mga nasa gawain na ng paghahanap buhay, hindi po sila yung mga nasa prime of their lives na gusto nang gumawa ng karir. No. Marami po ay pumapasok na sa ministeryo dahil walang magawa. Ano po? Mga patambay-tambay na wala nang makukuhang iba pa. So instead na tumambay pa, baka sakali merong kinabukasan sa pagpapastor. At marami pong ganon, naging diakonisa. Kaya ano nangyari? Pagkatapos pong gumraduate sa seminary, nagkaroon ng platform, pumasok uli para maging teacher. Ngayon po mga teacher na. Hindi na po pastor, hindi na po diakonisa, hindi na po manggagawa. Bakit? Kasi hindi naman po tinawag eh. Wala na lang pong kakayahan, wala nang ibang opportunity. Nung nakakita na pwede pala yung ganon, ayun. Pero mga kapatid, si Eliseo hindi ganon. Meron pong ginagawa si Eliseo. At ang sabi po, nung tinawag siya ng Diyos, nung tinawag siya ni Elijah, he was a busy man. It wasn't as if he was looking for a new job. Po, Elisha had his hands full running the family farm. At tanungin niyo po kung sino yung mga taong lumaki sa bukid. Yung pong mga lumaki sa bukid, sila po yung mga taong hindi nauubusan ng ginagawa. Umaga pa lang, gigising ka. Paggising mo sa umaga, magpapakain ka ng mga hayop. Ipapastol mo yung mga hayop. No, maraming gawain sa bukid. No, nakaranas din po ako magbukid. Madaling araw pa lang, gigising ka na. Magdidilig ka na ng mga halaman mo kasi hindi ka pwede magpatanghali. Pag nagpatanghali ka ng pagdidilig ng halaman, sunog ka sa araw. Kaya umaga pa lang, habang madilim-dilim pa, nagdidilig ka na. Malamig yung tubig na pandilig at hindi po madali yun. Ngayon, pag panahon ng anihan ng palay, anihan ng mani, anihan ng sibuyas, naku, napakahirap po niyan.
At wala ngang panahong nasasayang kapag ikay nasa bukid. Kaya tanungin mo yung nasa bukid, hindi sila nauubusan ng gawain mula umaga hanggang hapon. Hindi po siya kagaya ng isang taong tamad na walang ginagawa. Lazy men need not apply for a job of being a farm hand. If you're a farmer, you leave your work all day, every day. And I doubt that Elisha had any thought na sa oras na yon ay, ano tawag doon? Magpapahinga siya at aabutan siya ni Elijah na nagpapahinga at walang ginagawa. Hindi. Inabutan siya ni Elijah na ginagawa yung regular niyang trabaho from sunset hanggang sa from the setting of the sun up to the setting again for another day. Talagang ganun ang buhay magsasaka. But everything changed when Elijah showed up. Nagbago ang lahat nang dumating si Elijah. No one had to tell Elisha who he was. Kilala po siya ng lahat. Kilala po ng mga tao si Elijah because of what happened doon sa Mount Carmel. Alam nila ang mukha nito because they knew him na siya ang nagpababa ng apoy sa langit. Hindi madalas mangyari yon, yung paglalaban ni Elijah at ng mga propeta ni Baal para patunayan kung sino ang tunay na Diyos ay nasaksihan ng lahat ng mga tao noon. And people couldn't stop talking about how he called down fire from heaven and defeated the prophets of Baal. Kaya hindi kailangan magpakilala ni Elijah kay Eliseo. Hoy Eliseo, ako si Elias. The whole nation knew about the strange, enigmatic mountain man na si Elijah. He also seemed to appear and disappear without warning. Yun po yung karakter ni Elijah eh. Biglang lilitaw, biglang mawawala, bigla po siyang magpapakita, then all of a sudden, hindi mo na makita. No one knew where he was or what he was doing. And then, eto na naman siya, lilitaw na naman. And dito po sa ating kwento, he shows up at Elisha's family farm. Sabi po ito ay 300 miles from the cave on Mount Horeb. So, parang ganito ang nangyari. Without a word, biglang-biglang dumating si Elijah, ibinilabal yung kanyang balabal kay Eliseo. Inubad dito at ibinigay kay Eliseo. Simple as that. And then, pagkalagay niya ng balabal niya kay Eliseo, lumakad na uli siya. Lumakad na siya. At para kay Eliseo, alam niya ibig sabihin nito. For Elisha, he knew that Elijah was offering a job to him. Now, anong dapat gawin? This young man has a choice to make. Anong choices? One, he could stay with the oxen or he could follow the prophet's call. Parating ganoon mga kapatid. Pag nakita po nating tinatawag tayo ng Diyos sa ministeryo, hindi ka tatawagin dahil wala ka ng opsyon. Yung mga nagtatagumpay sa tawag ng ministeryo ay yung mga taong pinamili ng Diyos. Hindi doon sa merong gagawin o yung walang gagawin o merong gagawin. Kung hindi, yung merong ginagawa at merong ibang ipagagawa. Nakuha niyo po? Kaya yung mga palpak sa ministeryo, sasabihin ko po ito sa mga pastor. Kung nung tinawag ka ng Diyos, wala kang magawa, hindi mo alam kung anong ginagawa mo, at wala ka ng opportunity may gawin pa, baka hindi talaga tinawag ka, naisip mo na lang dahil wala kang ginagawa, kaya ka sumunod. Kasi sa Biblia, walang tinawag na walang ginagawa eh. Most of the time, nakita ko na tinawag ng Diyos na naging matagumpay sa tawag at totoong tinawag, may ginagawa. Gideon, for instance. Ano ginagawa ni Gideon nung tinawag siya ng Diyos? Nagigiik. Hindi po siya natutulog. Ano po? Laging ganun ang pagtawag ng Diyos. Busy doing the work. Moses was tending the sheep of his father-in-law. Si David, nung tinawag siya ng Diyos, doon sa panahon na papatayin si Goliath, ano siya? He ran errands for his brother.
aside from tending the sheep of the family. Nakita niyo po mga kapatid, yung mga tinatawag ng Diyos sa ministeryo ay mga tao, no po, na busy sa gawain. Hindi po, wala na lang option, kaya sumunod. Meron pong difficult choices doon. Kaya yung pong mga madaling sumusunod sa Panginoon na walang ginagawa kasi wala na lang ibang option. Kaya magandang evaluation to para sa mga pastor ngayon Nung tinawag ka ba ng Diyos, sa palagay mo, anong ginagawa mo nun? Pasipa-sipa, pahiga-higa, patulog-tulog, nakarating ang balita, oy, wala ka namang ginagawa dyan, pumasok ka na lang sa seminaryo. Ganun po ba? Kasi mga kapatid, kung titingnan ko po ang Biblia at ang mga pagkatawag ng Diyos, most of the time, ang mga tawag ng Diyos ay sa mga panahon na meron silang ginagawa. Pastor Ruel, ikaw, nung tinawag ka ba ng Diyos, anong ginagawa mo? Mga kapatid, ayoko na hong magkwento, baka sabihin nyo ay binubuhat ko yung aking bangko. Pero mga kapatid, yung kasipagan ko po sa gawain para buhayin ang pamilya ko, para mamuhay ng merong kakayahang buhayin ang aking sambahayan nang hindi nanghihingi sa aking mga magulang, nang hindi nangungutang sa iba. Sa mga panahon na yon, ako tinawag ng Diyos sa ministeryo. At sa mga panahon na yon, na tinawag ako ng Diyos sa ministeryo, sumunod po ako, pinikit ko aking mata, naniwala po ako na ang Diyos ang siyang tumawag, nag-resign ako sa trabahong meron ako. Kaya alam ko mga kapatid, yung nangyaring ito kay Eliseo, hindi madali yung choices na meron. He could stay with the oxen or he could follow the prophet's call. Kaya nagbago ang lahat sa kanya At alam niyo po, the life of a farmer was hard. Hindi naman po madali yung buhay ng magsasaka. At hindi po natin pwedeng isipin, kaya sumunod itong si Eliseo kasi napagod na siyang mag-farmer. Ganun marami Marami po siguro na mga pastor din na nasa bukid, sakit na nung katawan, kasasaka, magpapastor na lang ako. At least kung pastor ako, wala nang pag-aararo, wala nang hirap. Pero alam niyo po mga kapatid, yung pagkakatawag kay Elisha ay isang pagpapakita na itong pagkatawag sa kanya hindi madali kasi katatapos lang makipagtunggalian ni Elijah sa mga propeta ni Baal at may banta ang buhay ng propeta. At ang banta nang gagaling sa pinakamataas na level ng hierarchy ng kapangyarihan. Saan? Sa opisina ng hari at ng reyna. At alam niyo na Eliseo, na yung laban ni Elijah ay hindi matatapos dahil ang kanyang kinalaban ay ang palasyo. Kung mahirap man ang farming, kung mahirap man ang pagsasaka, at least para kay Eliseo, dito safe siya. Dito wala siyang kaaway. Dito wala siyang pwedeng maging threat sa kanyang buhay at sa kanyang sambahayan. Opo, maraming responsibilidad, pero at least it was also safe for him. He could stay with the oxen and keep plowing one after another, or he could walk away from all of it into an unknown future which might get him into some trouble. Anong pipiliin ni Eliseo? It is not like Elijah gave him a job description na sinabing, Eliseo, halika, bibigyan kita ng trabaho. At sa trabahong ito tatanggapin mo. Marami pong ganon. Lumilipat ng trabaho, tinatanggap ang offer dahil may magandang financial offer. May mga magandang opportunity. Yung iba gustong magpastor kasi ang pangako, madidestino sa ganito, madidestino sa ganon. Meron tatanggapin ganito, may assured salary na ganito, may 13-month pay, may pasasakyan, may pabahay, may parsonage. Yun po yung hinahanap At least kung nakadestino ka sa simbahang yon, may bahay pastoral yon, hindi ka nauupa. At least doon sa simbahang yon, may sasakyan yung simbahan, may sarili kang gamit na sasakyan.
So, yun po yun. Pero dito, sa kasaysayan, walang ganon. Di nga kinausap ni Elijah si Eliseo eh. Basta sinuotan ng balabal. At alam na ni Eliseo ang ibig sabihin nun. It is not like Elijah gave him a job description. O, ito gagawin mo ha. Mula ngayon, ito. Walang ganon. Elisha knew that going in, and he didn't hesitate. He immediately followed Elijah. Ano pang lesson, mga kapatid, na ating makikita? Second, God's call leads to painful separation. Una, mga kapatid, God's call forces us to make difficult choices. Laging ganon. Pag tinawag ka ng Diyos, may mahirap na pagpapasya. Pangalawa, it will lead us to painful separation. Laging may sakripisyo. May paghihiwalay ang pagtawag ng Diyos. Ano sabi ng verse 20? Elisha then left his oxen and ran after Elijah. At sabi niya, let me kiss my father and mother goodbye, and then I will come with you. So ito po, mga kapatid, ang senaryo. Pagkatapos po niyang bigyan ng balabal, alam niya, naiintindihan niya kung ano ito, sumunod siya kay Elijah. Pero habang sumusunod, nagpaalam siya. Pwede ba ako umuwi? So we learn several useful things. No po? Several useful things from Elisha's response. Ano matututunan natin? Makinig po kayo, mga lingkod ng Diyos. Ano matututunan natin sa naging tugon na ito ni Eliseo? 1. It is an immediate response. Leaving his oxen and run after Elijah is an immediate response. Alam niya, mga kapatid, Diyos ang tumatawag sa kanya. At ang tawag ng Diyos, hindi na dapat nagpapadili-dali, hindi na po dapat nagkakaroon ng second thought. Pag Diyos ang tumawag, dapat sumunod. So it was an immediate response. He leaves his oxen and runs after Elijah. Ang tanong, why did he run? Why did he run after Elijah? Kasi nga po, katulad ng binanggit ko kanina, si Elijah, pagdating, biglang mawawala. Pag lumitaw, hindi mo na makikita sa susunod. Kaya, hinabol niya ito, no po, because Elijah doesn't or will not usually discuss matter. He placed his cloak on Elisha and then he started walking. So, anong ginawa ni Eliseo? He ran because if he didn't, Elijah wouldn't or would soon have disappeared. Hindi na niya ito masusundan. That is how it was. So, kaya, immediately, upon knowing na tinatawag siya, iniwanan niya yung oxen niya, sumunod siya. Ano pa matututunan natin sa tugon na ito ni Eliseo? Second, it was a humble response. While he accept the call, tinanggap niya. Pinakita niyang tinanggap niya yung tawag, pero nakiusap siya. Humbly, he asked permission kay Elijah na, pwede ba magpaalam ako sa aking magulang? No? Bid me to come to them and say, farewell. That is a humble response. Mamaya bibigyan ko ng emphasis yan later na po. Pangatlo, it is a human response. Elisha did not wish to suddenly disappear and leave his parents to wonder where he went and why. Hindi naman pa niya gustong yung mga magulang niya mag-isip na, sana tong anak namin. Ano na nangyari dito? Napatay ba to ng mabangis na hayop? Bigla na lang naglaho. At bilang human, gusto niyang at least kahit papaano maipaunawa sa kanyang mga magulang yung kanyang naging pasya. Elisha appears to have been a family man in the best sense of the word. Minsan, tandaan, na bagamat dito makikita natin hindi na bata si Eliseo para magpaalam pa.
He could make decision on his own. Pero dito, hindi niya binabaliwala yung kanyang responsibilidad bilang anak, bilang kapatid, bilang naghahanap buhay para sa kanyang sambahayan. And that is a human response. Though God's call will now lead him into a place of service, that departure is not to be accomplished without taking time to say goodbye, without taking time to say farewell. The purpose here is very clear. Elisha is not going back to ask his parents' permission. Binanggit ko na kanina yan. He is old enough to respond on his own. But because he is a faithful son, he will not leave them clueless of his whereabouts. Mabuting tao, mabuting anak, mabuting kapatid. Ito po si Eliseo. At yung mga ganitong katangian na merong pagmamahal sa kanyang sariling sambahayan, ang mga taong nagtatagumpay sa ministeryo. Hindi siya tatakas. Hindi niya iiwanan dahil kaaway na niya mga kapatid niya. Hindi niya iiwanan dahil buwisit na siya sa kanyang mga magulang. Hindi siya aalis dahil ayaw na niya ng kanyang sambahayan. Ipinakikita lang dito na mahal niya ang mga ito. Pero sa pagkakataong ito, mas mahal na niya ang sundin ang Diyos. Amen? Alam niyo po, dati isa yan sa takot ko sa buhay eh. Kung bakit hindi ako makapag full time. No? Meron po akong hindi po girlfriend, meron po akong napangakuan nung araw. May napangakuan po ako nung araw nang sabi ko sa kanya, kung ikaw ang magiging asawa ko, hindi ako magpapastor. Dahil kung ako'y magpapastor, hindi kita mabibigyan ng magandang kinabukasan. Dahil mga kapatid, nung araw po, yung aming dating simbahan, wala pong umasensong pastor. Wala po ako nakitang pastor na may sariling sasakyan. Ang mga nakikita ko pong pastor, namimisikleta. Nako, ewan ko kung kilala niyo yung si Pastor Diloy. No, kaya buhay pa ho si Nanay Denang, yung asawa ni Pastor Diloy. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Pero alam niyo po mga kapatid, yung isang simbahan, yung Salawag. Yung Salawag at saka yung Salitran, wala pong sasakyan doon ng araw. Yung Salawag, mula sa Litran hanggang doon sa Salawag. Rough road pa kung nga noon yun eh. Pero nakadistino po doon yung Pastor Diloy. Naglalakad po yun pag walang sasakyan. Wala talaga naman ho eh. Inabot ko ho yun yung mga panahon na ang tricycle ho doon eh, ubod ng dalang. Inabot ko ho yung mga panahon na rough road yun. Tagaron po yung mga magulang ko eh. Alam niyo po mga kapatid, si Pastor Diloy nagbibisikleta yun doon. Mula sa Litran hanggang sa Lawag. Yung mga nakakakilala kay Pastor Diloy. Yun po yung mga natatandaan kong mga pastor eh. Yung mga pastor na nagsasabing nagsakripisyo at yung isang tuyo hahatiin sa gitna, yung isang kalahati pang umaga, yung kalahati pang hapon. Niloloko lang kayo ng pastor na yun. Walang ganon. No? Hindi ho totoo yun. Pinapakulay na lang yung kanilang kwento para kaawaan, para gumanda yung testimony. Wala akong ganon. Sa Cavite, hindi nyo kami maluloko ng ganon. Dahil yung mga Cavite nyo, kung may isang tuyo, uubusin yun. Bahala na yung susunod na araw. Pero para hatiin mo yung tuyo, tira mo yung buntot. Mga mambobolang mga pastor, daming ganon. Pero naranasan ko talaga at nakita ko yung mga mahihirap na pastor. Yung nakakalimutang bigyan ng love gift. Na dahil nalimutan, hindi makalis-alis. Dahil pupunta po ng linggo, maliit lang yung simbahan, yung offering na simbahan kulang pa para ibigay na pamasahe ng pastor. Kaya yung mga nadistino pong pastor sa amin noon, sa Las Piñas, sa Almansa, pupunta sa nanay ko. Sabihin na, Aling Denang, kapatid na Denang, hindi po ako nabigyan ng pamasahe. Nanay ko po ang mag-aabot ng pamasahe doon. Tandang-tanda ko yun. Maliit na bata po ako noon.
Kaya nung ako'y nagbibinata na at meron po akong nagustuhan, sabi ko, hindi ako mag-aasawa. O rather, hindi ako magpapastor kung tayo'y magiging mag-asawa. Kasi gusto kitang bigyan ng magandang kinabukasan at hindi kita mabibigyan ng magandang kinabukasan kung pastor ako. Kaya nga po, nung ako po ay nagbinatan, dami kong trabaho, mga kapatid. Lahat ng racket, pinasok ko. Pagbebenta ng tsokolate, pagbebenta ng kandila, pagbebenta ng kung ano-ano. Katawan ko lang hindi ko naibenta. Paggawa ng pabango, paggawa ng sabon. Dahil gusto ko po na umasenso. Pero alam niyo po, mga kapatid, hindi kayang tanggihan talaga ang tawag ng Diyos. Ang tawag ng ministeryo. Dinala't dinala pa rin ako ng Diyos sa pagpapastor. Sabi nung pinangakuan ko, magpapastor ka rin pala. Sabi mo, hindi ka magpapastor. Kasi gusto niya mapangasawa, pastor eh. So, ito po ang realidad ng buhay. At gusto natin na mabigyan natin ng magandang kinabukasan, at least yung ating sambahayan. Si Elijah, mabuti siyang anak, mabuti siyang kapatid. Kaya hindi niya po pwedeng baliwalain ang mga ito. Nagpaalam siya sa kanila. So, siguro naaalala niyo yung lumapit sa Panginoon at gusto ring sumunod sa New Testament. May talata dyan eh. Tingnan natin ano kaibahan nito kay Elijah. Sa Luke chapter 9:59. Sabi po ng Panginoon, He said to another man, "Follow me." But he replied, "Lord, first let me go and bury my father." Ito'y would-be follower. Pero ano sabi ng Panginoon? Hayaan mong ilibing ng patay ang kanyang patay. Ito po hindi sumunod sa Panginoon. Hindi po siya sumunod sa Panginoon. Bakit? Ano kaibahan yan kay Elijah? Na si Elijah naman, ang sabi niya, hayaan mong makapagpaalam ako sa aking mga magulang. Itong lalaki ito sa Luke 9:59, the difference, this man meant, let me go home and stay with my father until he died. And when he is gone, then I will follow you. That is the difference. Itong taong ito sa Luke 9:59, buhay pa tatay niya, hindi naman patay. Ang sabi niya sa Panginoon, Lord, hayaan mo munang mailibing ang tatay ko. Hayaan mo munang mamatay siya. Pag patay na siya, susunod ako sa iyo. Maraming ganyan. Maraming ganyan na susunod lang pag wala nang mahal sa buhay. Pag wala nang obligasyon sa buhay. Pag wala na siyang gagampanan sa kanyang buhay, kaya susunod. Tama? Pero si Eliseo, hindi. Punong-puno siya ng responsibilidad. Marami siyang gagawin doon sa kanyang sambayan. Pero yung panawagan ng Panginoon, nakita niyang topmost priority. Higit sa lahat ng kanyang ibang responsibilidad. Kaya sabi niya, hindi ko basta pwedeng iwanan to. Pwede ba? Hayaan mo kung makapagpaalam sa kanila. And take note, naniniwala po ako na ang paalaman hindi madali. Ang paalaman hindi madali. Bumuhos ang luha marahil ng kanyang mga magulang dahil alam nila katulad ni Elijah, bigla na lang lilitaw at biglang maglalaho, ganun din ang kanyang anak. Maaaring ang pagkakataong ito ang huli na nilang pagkikita. Amen? But such a reason, like this man in Luke 9:59, is little more than an excuse to cloak yung kanyang filial piety. The man never wanted to follow Jesus. Taking care of his father was just an excuse. Elisha is not that kind of a man. He wishes to say farewell to his family as he should, and then he will gladly follow Elijah. But this has always been part of the high cost
of the Great Commission. Sabi nga po following Jesus always leads to a cross where our dreams are crucified. Amen? Ano po sabi ng Luke 14:26? If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Well, alam niyo naman ang ibig sabihin niyan. Jesus does not mean that following Him will cause us to hate our parents. Malayo po yun sa katotohanan. Di naman po ganon. Following Jesus ought to strengthen our love for our family. But it does mean that following Jesus ay may price tag na attached doon na hindi natin pwedeng i-disregard. Faithfulness to Christ may lead us to do things that those closest to us will not understand and maybe will not support. Naranasan ko po yan. Tatay ko sabi, tigilan mo yung makapastor-pastor ka. Alam niyo po, kaya ako hindi nakapag-seminaryo nung mga panahon na yun eh. Nagseminaryo po ako, nagsariling sikap ako eh. Kasi kung malalaman ng tatay ko, buti na lang ho talaga available ang mga online studies. Online seminaries. Dahil kung nung mga panahon na yun, naging choir ako sa Phoebias, pagbalik ko po, kulang na lang, mahagupit ako ng tatay ko eh. Tigilan mo Rualdo. Ang pangalan ko po Ruel ko, pero tawagin ako ng tatay ko Rualdo. Tigilan mo Rualdo. Dahil nakita ng tatay ko yung mga nakakaawang buhay ng mga pastor. Kaya ngayon, napakapalad ng mga pastor ho ngayon. Walang kahirap-hirap. Mga pastor ho ngayon, isang beses lang pupunta sa simbahan, 15,000 isang buwan. Nagrereklamo pa. May healthcare benefit. Libreng bahay, may bahay pastoral. Isang beses, isang buwan lang nagsesermon. Yung mga malalaking simbahan naman, 4 sila doon sa isang simbahan. Bawat linggo, iba speaker. Daming perks. Pag maraming miyembro, maraming love gift. Usong-uso yan eh. Daming kakamay, bawat kakamay may nakaipit. Sarap ng buhay ng mga pastor ngayon. Samantalang nung araw, talaga ho naman. Ang love gift nga nung araw, kamote daw eh. Hindi ko naman naranasan yan mga kapatid. Kasi late na rin ho ako eh. Asensado na ho mga buhay noon. Nung ako po yung nagsimula po ako 1995. 1980, nung ako po yung naordinahan bilang predikador, I think it was only 1988. Nung ako po yung naging full-time pastor, 1995. Binigyan po ako ng destino, isang malaking simbahan. Hindi ko po naranasan na yung hirap. Siguro ang hirap na lang yung mag-LRT ka kasi malayo destino ko eh. Pero kumpara sa hirap ng mga taong nauna sa akin, ng mga pastor na nauna sa akin, kakatiting yung hirap na dinanas ko. At lalo yung mga dinadanas ng mga pastor ngayon. Sarap ng buhay ng mga pastor ngayon. Pero mga kapatid, following Jesus leads us to a cross where we crucify our dreams. Following Christ always leads to a painful separation from the things of the world, and sometimes even from our own flesh and blood. But there is joy in recompense that outweighs the cost. Simula po nang ako'y umalis sa Pilipinas 2012, nakita ko naman po yung mga kapatid ko. Isang araw, nung ako po'y umuwing 2 linggo sa Pilipinas, yung aking pong tatay, pag alis ko po noong 2012, di ko na po nakita. Hanggang sa binawian siya ng buhay. Madami pong mga bagay na isasakripisyo.
Elisha would miss his family and they would miss him. Nothing would ever be the same again. Never again would Elisha stand behind oxen while they plowed the field. And to paraphrase Jesus, now Elisha would be plowing men. Amen? So, ano pa hong makikita nating lesson? Pangatlo, God's call requires decisive action. Ayon po sa verse 21, so Elisha left him and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them. He burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people, and they ate. And then he set out to follow Elijah and became his servant. Mga minamahal na mga kapatid, itong tandaan ninyo. Kung tinatawag ka ng Diyos sa ministeryo, you cannot sit on the fence forever. Hindi po pwedeng pakuya-kuya-koy. Elisha had a few seconds to make a life-changing decision. Susunod kay Elijah o hindi? But he made a decisive action. A life-changing decision. Once he signed on to to be an Elijah's apprentice, he had to burn his bridges so that when things got tough, wala na siyang babalikan. Amen? At dito po ipinakita ang ginawa niya, he slaughtered his oxen at ginamit niyang panggatong yung kanyang araro. Yung katuwang niya sa bukid na umahatak ng kanyang araro, kinatay niya at yung kanyang araro ipinanggatong niya. Ano pinakikita rito? Wala na siyang babalikan. Yung mga pwedeng magpaalala sa kanya, naku, ano ba nang hirap ditong ministeryo? Dati, meron akong araro, meron akong mga baka. Napakahirap nito. Kami mga kapatid, unang taon pa lang ho namin dito. Walang pangako ng kung anumang magandang kinabukasan dito sa Canada. Sa awa po ng Diyos, may mga kapatid po na tumulong sa amin doon po sa Pilipinas para makabili ng bahay na tatawagin naming amin. Doon po sa Las Piñas, may maliit po kaming bahay doon. Kami naman po nagpagawa pero sa lupa po ng magulang ko yon, kaya hindi ko matawag na amin. Pero nung kami pong mag-asawa sa kaiipon at sa pagmamahal po ng mga kapatid at ilang mga talagang nagmalasakit sa amin na tumulong. Di ko po makakalimutan, papangalanan ko po sila, si Doc Junjun Santa Maria at saka si pinsan kong si Ali, Nanay Maleng, si Kakang Rode. Yung iba hindi sila kilala, pero ito po yung mga tao na naging malaking bagay sa buhay namin ng mga panahon na talagang nangangarap kaming magkaroon ng bahay. At yun nga po, sa tulong nila, nagkaroon kami ng bahay doon sa Regata Subdivision. Sa Anabu. Tuwan-tuwa po ako nung may bahay kami kasi po, talagang masipag po ako doon. Dami kong ginawa doon sa bahay na yun. Dahil total wreck yun eh. Ano po yun eh? Foreclosed property ng bangko. Pero awa ng Diyos, naayos po namin yun. Nilagyan ko po yun na isang bahay kubo sa harapan. Ang dami po namin halaman. Punong-puno ng mga halaman. May puno ng ubas doon. Kaprasol lupa pero dami pong halaman. Naging paraiso po sa amin yung bahay na yon, pero natiran ko lang po ng 1 taon. After a year, tinawag na po ako ng Diyos para dito sa Canada. At yung mga mahal ko sa buhay, ang aking asawa at ang aking mga anak, naiwan ko po roon ng 8 buwan. At para po makasunod sila rito as tourist, walang guarantee na kami magiging permanent resident, walang kasiguruhan na kami mananatili rito. Ibinenta po namin yung bahay. Nasunog na po ang dahilan para kami bumalik. At ito po hindi naging private. Hindi po ito naging sikreto. Nalaman po ng buong Pilipinas, nalaman ng lahat, na nandito na po kami sa Canada. Katulad ni Eliseo, he didn't do it in secret either.
He threw himself going away. He threw himself a going away party. Nagpatawag siya ng mga kaibigan, ng mga mahal niya sa buhay, ng buong barangay. And he cooked the meat from the oxen and gave it to the people. It was his way of saying, the old life is gone forever. A new day has come for me. Mga kapatid, when God calls you to make a lifelong decision, the burning of the plow takes on deep significance. Sa buhay din po ng Panginoon, sa Panginoong Jesucristo, ang sabi niya po sa Luke 9:62, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the service in the kingdom of God. Mga kapatid, it is not wrong to plow a field, but if your plowing keeps you from following Jesus, you better burn the plow. At wag nating kakalimutan, anything good can become a hindrance if it keeps you from following the Lord. Kahit na bagay na mabuti, kung magiging hadlang sa gawain ng Panginoon, pwede itong gamitin ng kaaway para wag kang sumunod. Kaya mga kapatid, tingnan nyo po yung inyong mga alibay. Tingnan nyo po yung inyong mga dahilan. Yung inyong mga excuses ng hindi pagsunod. Ano? Most of the time, ginagamit nating alibay yung ating mga anak. Yung ating trabaho. Naku, hindi ako makasimba, pastor. May pasok po kami sa linggo eh. Pero kalaunan, tatanggapin mo na yung pagpasok ng linggo ay regular na bahagi na ng buhay mo. Mas tanggap mo na yung trabaho mo ang hadlang para makapaglingkod sa Diyos. Naku, pastor, nakatali ho ako ngayon sa aking anak eh. Hindi na ako makapaglingkod kasi yung anak ko eh. Mga kapatid, dami naman po, may mga anak, ang liliit, dala-dala sa simbahan, nakapaglilingkod. Hindi po masama ang anak, hindi po masama ang trabaho. Naku, pastor, negosyo namin, kahit Sunday, bukas kami eh. Hindi rin po masama yung negosyo. Pero tandaan po ninyo, anything good can become a hindrance if it keeps you from following the Lord. Elisha was saying, I'm following God's call and no matter what happens, I am not going back. The old life is over forever. A new day has come for me. Amen? Sasabihin nyo siguro, pastor, ang hirap naman talaga ng pagsunod. Opo. Pero ito lagi niyong tandaan. The hard is what makes it good. Yung pong nakuha ng madali, madali ding pinagsasawaan. Pero yung bagay na nakuha ng mahirap, that what makes it good. Amen? Mga minamahal na mga kapatid, Happy Friday sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.